Tayo po magsiluhod at sama-samang manalangin ng orasyo imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Tayo po lahat, Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahon ito ng paninindang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam, hinayaan namin lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at inisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa may hirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas na loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran. San Miguel Arcangel, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, magsipo mo ng lahat at ating ihanda ang ating sarili sa banal na misa. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naginig ng dala ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mapapatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mapapatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagkapamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mapapatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat pakinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon nating Diyos, kasimulan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayaman dahil sa pamamagitan ng Panginoon, ay nakilala namin ang pagkakatawang
tao ni Kristo pakumbaba sa samahan ng sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangan ng kami ng kanyang pagkabuhay ng pamilya sa kalalahiran sa langit, sa pamamagitan ng Kristo ng Panginoon namin. Siya mo, luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon para sa Dantes and Salas family, Clemente San Gabriel Jr., Clemente San Gabriel IV, para po sa healing intention ni na Rhoda Hapa, Jason Van Ness. Gayon din po naman para sa kaarawan ni na Clemente San Gabriel IV, Clemente San Gabriel Jr., Philip Marzon, Nina Martin, Franco, Kai Agapito. Isama po rin natin sa ating mga panalangin ang kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Remedios Jimenez, Christopher, Maria Concepcion, Emmanuel Malbar, Concepcion, Carlos, Erlene Joy, at lahat po ng kaluluwa sa purgatorio na nangangailangan ng ating panalangin. Tayo po ngayon ay ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisan na paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ngayon ay ating Kura Paroko, Reverend Father Jonathan Caballero, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang inilikha.
Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang tira. Ipaninyo ang trumpeta, hinirang ng ating poong Diyos, ipangaral sa mga dukha kanyang mabuting balita, ang tugon sa ibig ng bansa, ang tugon sa ibig ng bansa. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara, ang kaaya-ayang ira. Ipaninyo ang trumpeta, kalayaan sa mga nabibihag, paningin sa mga bulag, kaluwagan sa mga sinisil. Ito ang pagliligtas ng pag-ibig na walang wagas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Mga kanilang may ilaw sa luntiang korona, pag-asa ang dulot sa mundong naghihintay. Sa pagpawi ng kadiliman, kasalanan ay nanggasan, bagong buhay ang dulot, siyang saya ng Kapaskuhan, siyang saya ng Kapaskuhan. Panalangin para sa family sponsor sa pagsisindi ng pangalawang kandila ng Adbento, ang kandila ng kapayapaan. Panginoong Hesus, sa pag-iilaw ng kandila ng kapayapaan, sa ikalawang linggo ng Adbento, itinataas namin sa iyo ang pamilya ni Philip at Lina Marson at ni Celso and Elsie Pagsugiron, pati na rin ang lahat ng mga pamilyang naririto. Pagpalain mo sila at ang kanilang tahanan upang manahan sa kanila ang iyong tunay na kapayapaan. Naway pagharian ng iyong kapayapaan ng kanilang mga puso, ang kapayapaang nagpapatahimik sa gitna ng unos, kapayapaang buklod sa bawat isa, at kapayapaang gumagabay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Gawin mo silang daluyan ng pagkakasundo at kabutihan, at huwaran ng pusong handang maghanda para sa pagdating ni Kristo na prinsipe ng kapayapaan. Amen.
Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng kadalasayan at kabutihan ng Mahal na Birheng Maria, tayo rin ay inaanyayahang magbalik loob sa Diyos. Siya na pumili kay Maria bilang walang dungis, ay patuloy na tumatawag sa atin tungo sa kabanalan. Kaya't sa harap ng kanyang awa, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ikaw na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Sapagkat ikaw lamang ang anak at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilan ng Diyos Ama. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan at siya'y ibinukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nang pinakinggan ng babae ang panunukso ng ahas na sumasagisag sa kasalanan, ang kanyang lipi ay napabukod at lumayo sa kalinga ng Diyos. Subalit, hindi itinakwil ng Diyos ang sangkatauhan. Isang bagong Eva ang magsisilang ng sanggol na susupil sa kasamaan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad.
at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong yan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tayo pong lahat. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ipinahahayag ni San Pablo kung paano hinirang ng Diyos ang kanyang mga lingkod bago pa magsimula ang kasaysayan ng mundo. Ito ay isang paalaala kung paano inihanda ng Diyos si Maria bilang ina ng tagapagligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama na ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po. Alleluia, 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 alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo, tuwina. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ang kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sabagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi," at nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa araw pong ito ay ating ginugunita ang natatanging biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa mahal na Birheng Maria, ang kanyang tinatawag na Immaculate Conception. No? Ang pagkakalihin niya ng walang kasalanang mana. No? Sabi nga, ito po nga Immaculate Conception is our Catholic belief that Mary, from the very first moment of her existence, was conceived without original sin. Si Maria, sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina na si Santa Ana, Saint Anne, ay iningatan na at pinuspos na ng biyaya upang maging karapat-dapat na maging tahanan ng anak ng Diyos. At bakit? Since Mary was chosen to carry the Son of God, it was fitting that she be free from the traditional mark of original sin, as she would be the mother of Jesus. No? So, at alamin din natin na ang sinapupunan ni Maria ay inihanda ng Diyos mula pa nung siya'y ipinaglihi
Ang kalinis-linisan namang ito ay kanyang pinangalagaan sa buong buhay, kaya nga tinatawag din siyang Ever Virgin Mary. Pero baka malito tayo, isang pagpaliwanag lamang o klarifikasyon. Ang pinagdiriwang po natin dito ay is not the virginal conception of Jesus. No? Hindi po yung si Jesus na nasa sinapupunan ni Maria, kundi si Maria na nasa sinapupunan ni Santa Ana. No? Baka ho kasi malito tayo, bagamat ang ating gospel reading sa dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria ay tungkol sa ating Panginoong Jesus. Pero ho, ang ating pinagdiriwang ay ayun nga po, no? Si Marian sa sinapupunan ng kanyang inang si Santa Ana. No? So isang biyayang ibinigay ng lubos ng Diyos bilang paghahanda sa kanyang natatanging tungkulin sa kasaysayan ng kaligtasan. Now, kung nais nyo pong mapalalim ang turo ng simbahan tungkol sa Immaculate Conception, mamaya siguro bago kayo matulog, no, mag-spiritual reading kayo, no, at basahin nyo po, i-search ninyo sa internet, no, ang dokumentong Ineffabilis Deus, no? Ineffabilis Deus ni Pope Pius IX, sapagkat siya po yung gumawa o nagsulat, no, tungkol sa turo nito, no? 1854. Kaya sana, no, para at least mapalalim ninyo, although, well, basically, yun naman din yun, no? Yun naman yung dalawang siguro na siya ay pinaglihi na walang kasalanang mana dahil siya ay magiging ina ng Diyos. Ang sinapupunan ni Maria, ang magiging vessel, no? Sinapupunan ng anak ng Diyos. At least yun na yun, no? Pero yung mas malalim pang pagpapaliwanag doon ay yun po, no? Pero sa ating personal consumption siguro, yun na yun, no? Kaya nga ngayon, hindi na ako tutungo doon sa doktrina na yan o yung theological na explanation na yan. Pumunta na lamang po tayo sa mas naaayon na pamensahe ng dakilang kapistahang ito sa ating pang-araw-araw na buhay. So ano po ito? Una ho ay, ang Diyos ay may plano para sa atin. Tandaan natin, no? Napakahalaga nito. God has a plan for everyone. Tulad po ng paghahanda ng Diyos kay Maria para sa kanyang espesyal na misyon, ganon din po tayong lahat. No? Kung tutusin, simula nung tayo po nasa sinapupunan ng ating mga magulang, ng ating mga ina, meron na pong plano ang Diyos. No? Kaya nga, sana nga, no? Merong plano ang Diyos, may dahilan kung bakit tayo nilikha. At yung plano at dahilan na yon ay walang iba kundi ang salitang misyon. Misyon na dapat nating gampanan. Ngayon, ano ba yan? Ang misyon na dapat nating gampanan o ang plano ng Diyos sa atin na hindi lamang tungkol sa pagiging matagumpay sa buhay. Kasama yan, siyempre. Pero hindi lamang yan. Honestly, that's just the tip of, that's just the icing of the cake. No? Palamuti lamang yan, pero hindi po lamang yan. No? Dahil ang plano ng Diyos sa atin ay hindi lamang maging matagumpay sa trabaho, makamit ang ating mga pangarap, mahalaga sa Panginoon, sa Diyos, kung paano tayo tumutugon sa Kanyang tawag. At ano ang Kanyang tawag? Tawag kung paano tayo nagmamahal, kung paano tayo naglilingkod, at kung tayo nagiging mabuti sa ating kapwa. No? So yun po yung malalim at mas mabigat na plano. Hindi lamang tagumpay, tagumpay sa trabaho o pagkakamit ng mga pangarap o whatever. No? Kaya nga dito, no, sa napakalaga yung tumugon sa kanyang tawag. Kaya nga ho, ang unang biyayang hilingin natin sa unang mensaheng ito ay sana, gaya ng ating mahal na ina, matuto din sana tayong magsabi ng oo sa Diyos, gaya ng ating narinig sa ating ebanghelyo ngayon. No? At pag
ang oo sa Diyos ay kasama po dito ang pagtitiwala. No? Dahil minsan o kadalasan, hindi natin naintindihan o nakikita kung saan tayo o saan ba papunta ang buhay na ito. No? Saan tayo dadalhin. Basta, kaya nga't ibigay natin ang ating tiwala sa Diyos sapagkat siya ay nakakakita sa buong daan. Siya ang gagabay sa atin sa tamang direksyon. No? So, isang practical na application siguro dito is, again, maliban sa mamaya, basahin ninyo itong dokumentong tungkol sa Immaculate Conception, tungkol naman doon sa unang hamon sa atin na plano ang Diyos, tanungin nyo yung sarili nyo mamaya. No? Just imagine. No? Matagal na ito, pero siguro ibababa ko ng konti. Iniisip ko kasi 5 years from now, saan mo nakikita yung sarili mo? Matagal pa yun eh. No? Ibaba natin, 3 years from now, saan mo nakikita ang sarili mo? Matagal pa rin yun. 1 year from now na lamang, saan mo nakikita yung sarili mo? Yan pa rin ba? Ganyan ka pa rin ba? Pag sinabi mong ganyan ka pa rin ba, is bahala ka. Hindi ko naman alam kung ano ka eh. No? Pero yung ganyan ka pa rin ba is, yan pa rin ba? Yan pa rin ba? No? Ano ba nadadagdag sa iyo? Edad? O yung karunungan? Isa yung bagay. Meron bang nagdiriwang ng birthday sa araw na ito? Wala? Ayun, pahiya-hiya pa si Kuya, pambira naman. No? So, si Kuya Philip, birthday mo ba ngayon? No? Si Kuya Boyet din yata, birthday niya. No? So, anyway, no? Sino pa o nag-birthday? No? So, ano ang nadagdag sa inyo? Edad? Lamang? O karunungan? O, tandaan natin, yun po yung tanong natin dito. Ano ba nadadagdag sa inyo araw-araw? No? Cholesterol, sugar, uric, o kabanalan, kabutihan. So, yan po. No? Napakahalaga po niyan. Ang punto ko po dito is, sana bawat araw na dumadating sa buhay ninyo, may nangyayaring makabuluhan. No? Kaya nga ngayong araw na ito, ano nangyari? Now, kung walang nangyari, bukas, yung mga dapat mong ginawa ngayon na hindi mo ginawa ngayon, gawin mo bukas. At kung hindi mo pa rin magagawa bukas, di sa susunod na araw, basta, sige lamang, meron kang ganong klase ng mindset. No? Kasi yun nga yung tanong no? Ano ang plano? May plano ang Diyos, kaso tumutugong ka ba sa plano ng Diyos? So yan po yung unang paalala. No? Napakaganda, napaka-practical. No? Napaka-simple. Yung pangalawa is, ito napakaganda rin po, ang panawagan sa kabanalan. No? Panawagan sa kabanalan, the call to holiness. No? Bakit ito? No? Ito yung pangalawang paalala. Well, we're talking about ang Immaculate Conception is yung kalinis-linisan, no? At kabanal-banalan. No? At si Maria ay punong-puno nito. No? Anong punto dito? No? Ay, ito lamang. No? Kasi para bang sandali, parang malayo sa atin yan no? Parang hindi ito nasa sakop natin kasi parang hindi tayo ganun no? Hindi naman tayo perfecto, hindi man tayo mabuti, marami tayong kulang. Pero ang punto dito is, no? Ito lamang, no? Yung kagandahan ng pamumuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos. No? Alam niyo yun naman po yung yun naman po ang isang simpleng refleksyon tungkol sa kabanalan, no? Yung kagandahan ng pamumuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos, no? Kaya nga lagi yung sinasabi nga nila, ang holiness is about perfection, no? Holiness is about faithfulness, no? Yung pagiging namumuhay ka sa ilalim ng biyaya ng Diyos, na kahit maraming kulang sa buhay mo, no? Ayun pa rin, di ba, no? Kagabi, no? Yun po yung ating naging refleksyon, no? Second Sunday, no? Nabanggit ko po yung pyramid, hierarchy of needs. Bago ka makarating sa taas, kailangan hakbangin mo muna yung iba't ibang hakbang, steps, no? At isa sa mga fundamental is yung material, physical, etc., etc. No? Kaso mo nga lamang, no? Kasi kung
Kung hahabulin mo na mapuno muna yung physical o material na concern mo, hindi yan mapupuno. Hindi yan, So, hindi ka makakarating doon sa taas. No? Kasi hierarchy nga eh. Kailangan mapuno bago umakyat doon. Hindi ho, kailangan ganun. No? Hindi ho kailangan. In fact, ito na yun. No? Kung gusto mong mas matutulungan ng spiritual ang pagpuno ng material at physical at iba pa kung sisimulan mo doon. At ano yung simula doon? Nasa taas yun ah. Paano ko makakarating doon? Ito nga po yun eh. No? Ito nga yung hakbang. No? Yung pamumuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos. No? Sa ilalim ng Diyos. No? In fact, mas magiging magaan na eh. No? Mas madali mong maakyat yung next steps pag ganun eh. No? Para lamang yan, kagaya ngayon ng himala ng Panginoon sa pagpapakain. Hindi po ba? No? Yung mga ilang araw, yun ang nating naririnig. No? Nagpakain si Jesus sa 5,000 katao, sa 7 isda, tinapay, at ilang isda. No? At sa mga alagad, kulang na kulang yan. Ang dami eh. No? Pero nung akin na, ibigay mo sa Diyos yan at tignan niyo siya magpaparami. See? No? Yun po yung, yun po yung paanyaya sa kabanalan. Oo. Hayaan natin na sana, no? Yung kaganda, at ito yun, no? Hindi lamang ito para bang obligasyon, kundi tignan mo na kagandahan. Ang ganda nga nung paglalarawan. Kagandahan ng pamumuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos. No? Kagandahan. No? Hanap natin ang kagandahan sa buhay. Now, paano mo magaganap yan? Doon ka, pumunta ka sa ilalim ng biyaya ng Diyos. No? Para lamang yan, nasa ilalim ka ng puno, kahoy, at yun, di ba? No? Yung pag-shade, di ba? Alam niyo sa puno ng kahoy, no? Mahangin, hindi po ba? Bakit? Saan nanggagaling yung hangin? Tandaan niyo hindi lamang po sa gilid, pati doon sa puno. Kaya nga, di ba, ang halaman, ang puno, nagbibigay ng oxygen. Hindi po ako scientist dito, scientist na naman. So, pero honestly, that's true. Hindi ba kayo nagtataka, bakit sa ilalim ng puno, mahangin? Mahangin. Kasi siya yung nagbibigay nun. Nagbibigay nun. Kaya nga sabi ko nga, dahil doon, yung kwarto ko nga pinuno ko ng mga snake plants. So, nakita nga ni Father Arnel, sabi niya, para namang himlayan yung iyong kwarto. Kasi pinalibutan ko ng snake plant. Kaso, nadagdagan pa. Kaya sabi ko, hindi na himlayan ang kwarto ko. Paraiso na. So, kasi puro snake plant na yung aking, anyway, singit lamang yan, plug, lamang yan, para bang, anyway, oxygen, life, so, I think yun, yung larawan na kagandahan na pamumuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Paano ba yan? Paano ba yung pamumuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos? Una is umiwas sa kasalanan. Di ba kagandahan yan? Maganda po yan, di ba? Kung ikaw yung umiiwas sa kasalanan. Wala kang hindi ka guilty or whatever. Malinis ang iyong konsensya. Diba? Di maganda yun. Diba? Yung mamuhay ka na may kapakumbabaan. Di ba? Maganda yun. No? Yung nagmamahal ka at tapat sa puso. Yun, maganda yun. So, ayun po yun. No? So, ayan mga kapatid. No? So, sana nga, hindi man natin maparisan ang mahal na ina bilang pinagpalang babae sa lahat. No? At least, hindi man tayo full of grace, pwede tayong in the state of grace. No? So, ayan po yan. At yung panghuli po, panghuling paalala sa atin, ang magandang turo, aral sa atin ay maging instrumento tayo ng paghihilom at pag-asa. Be instruments of healing and hope. Kung pinakinggan nyo pong mabuti ang unang pagbasa, tungkol kay Eva, na naging daan ng sakit at paghihirap dahil sa kasalanan, sa Ebanghelyo naman, sino ang
pangunahing karakter, no? Si Maria, no? Parehong babae, no? Ang babae na una naging sanhi ng naging daan ng hindi natin sinisisi ang babae dito, no? O kung tutusin, no? Kung tutusin, binawi din ng babae yung pagkakamali, di ba? Binawi ni Maria, no? Ibinalik sa atin, no, ni Maria, no, yung biyaya ng pagkakasala ni Eva, no? So, ano ang kwento dito? Ano ang lesson dito, no? Kung si Eva ay naging sanhi ng naging daan ng kasalanan, no? At si Maria ang naging daluyan naman ng kagalingan, no? Ano ang application sa atin dito? Simple lamang po, no? Na, hindi natin pansin. Baka tayo rin ay nakakadala ng pagkakasamaan ng loob sa ating kapwa, no? O pagkakasala. Ngayon, no, kung sakasakaling tayo man ang nagiging sanhi, sana tayo rin, no, ang maging instrumento ng paghihilom. No? Kung nakasakit ka, sana yung salita mong yan, siya din ang ang maghilom. No? Si San Agustin ay may napakagandang rule dito. Alam ng mga SARP yan. Oo. Na yung sinasabi niya na kung yung salita mo ang nakasakit, sana yan din ang healing balm ng sakit. No? Kung yung kamay mo ang nakasakit, sana yan din kamay na yan ang maging hilom. No? Ganun lamang no? Ganun. No? Sana, yun nga po yung instrumento. No? Lalong-lalo na sa mundo natin ngayon. In a world filled with division, in a world filled with hurt and loneliness, sabi nga, even small acts of kindness and understanding can make a difference. Totoo po yun. No? Kaya nga, sana, let us allow God to do great things in us and through us. No? Hayaan natin ang Diyos na gumawa ng dakilang bagay sa atin at sa pamamagitan natin. No? Naway maging daan tayo ng pagkakasundo, malasakit at tunay na pag-ibig sa ating pamilya, sa lugar ng ating pinagtatrabuhuan at sa buong komunidad. No? Bilang pagtatapos po ng ating pagninilay, no? Sa kapistahan ng Immaculada Concepcion, tandaan natin hindi lamang pagdiriwang ng kabutihan ni Maria, no? Kundi tanda ito ng biyaya at pagmamahal ng Diyos para sa atin. Ito ay paanyaya na mamuhay sana tayo ng may pananampalataya, buhay na pananampalataya, kabanalan at pagtitiwala at pag-ibig. Nawa, habang ating pinaparangalan ang mahal na Birhen, tularan natin ang kanyang halimbawa, isang pusong laging bukas sa Diyos, laging handang magmahal, at laging nagtitiwala sa kanyang plano. Mahal na Birheng Maria, Inang Immaculada, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Diyos, Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat parito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Purihin natin ang Diyos, ang makapangyarihang Ama na naghahangad ipagbunyi si Maria, ina ng kanyang anak at buong sanlibutan. Para sa ating mga pangangailangan, manalangin tayo.
Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Paigtingin nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, at ng bawat Kristiyano ang kanilang debosyon kay Maria, ang inang bukal ng pag-asa upang maging mas malalim ang pananampalataya at pagkilala kay Hesukristo. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makadama nawa ng kalinga at makainang pagmamahal ang lahat ng mga naglilingkod sa pamahalaan na dumaranas ng pangungutya, paghihirap at pagdurusa. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapuspos nawa ng pag-asa ang mga may karamdaman, mga naghihikahos sa buhay, at mga naulila ng kanilang mga mahal sa buhay. Tulad ni Maria, magtiwala nawa sila sa Diyos at sa komunidad na umaakay sa kanila. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapuno nawa ng galak ang bawat Kristiyanong pamayanan. Mamayani nawa ang pagbabayanihan, galang at ipagtanggol ang buhay ng bawat tao mula sa sinapupunan hanggang sa katandaan. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Dakilang Ama, nawa sa pagdulog namin sa iyo, mapalaya na rin kami sa aming mga pagkakasala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog ng bayan mo, nananay sa iyong buhay namin magsisikan. Maglawangan lahat ng aming kakulangan. Handog namin sa'yo lamang. Kapuri-puri, kapuno naming mahal, O Diyos ng langit at sa kaluwahan, paspasan at ikapit mo.
Tinig langit ay pakinggan. Tinig langit ay pakinggan. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng bahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng lahat, kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mong siya ang magluwal. Sa kanya'y nababanaag ang sambayanang kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga'y iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, nabubuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong mga banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kanis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kanis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain,
Pagkaitinugin, inasasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Ileo na aming Papa at Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, kay sana ni San Jose na kanyang esposo, kay sana mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo Kaya rin. magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace. Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan sa lipunan, maawa ka. Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan sa lipunan, maawa ka. Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan ng anak ni Maria. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagsilip ng mga bituin, ang paligid ay lamig ng hangin. Mananatili sa iyong piling, initang kalinga mo ang ilig. O Maria, mahal namin na, babaeng bukod na pinagmahalan, pag-ibig mo'y laging ipatama sa
itong puso naming nag-irimim. Ikaw ang pagtanging mo, kay kapis nakabay sa puso na hinapis. Pag-ibig mo'y laging ipatawag sa aming mga babaeng bukod na pinagpalan, yakapin ang iyong pagmamahal. Akitin kay Jesus ang dasal. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na nilikha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariang Birheng Mahal na ipinaglihing maitanging kadalisayan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat para sa ilang anunsyo at pasasalamat. Magluhod po muna tayo. Ating pong dasalin ang pagtatalaga ng sambayanang Pilipino sa Immaculada Concepcion, patrona ng bansang Pilipinas. Sama-sama po tayo. O mahal na ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito na daang taon nang dinarasal ng simbahan ni Kristo. Humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang ina, kami na bumubuo ng katawan ni Kristo, sa bayang ito ay naghahayag sa mga salitang ito ng aming pagtatalaga at paghahabilin, kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at kagam-agam ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan. O ina ng sambayanang nagagalak at tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibig na tahasan namin inihahatid sa iyong puso, bunsod ng banal na Espiritu. Yapusin mo ng may pagmamahal ng ina at lingkod ng Panginoon sa aming sambayanan at bansa na ngayon ay pinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo, dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. O mahal na ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga, huwag mo nawang tanggihan ng aming mga kahilingan sa aming pangangailangan, mula sa pagkamuhi, karahasan,
mga paglalaban-labang nahahati at sumisira sa aming bayan. Ipagadya mo kami mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan. Ipagadya mo kami mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos. Ipagadya mo kami mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan. Ipagadya mo kami mula sa kahandaang labagin ang mga utos ng Diyos. Ipagadya mo kami mula sa kawalan ng pangunawa sa mabuti at masama. Ipagadya mo kami mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu. Ipagadya mo kami. Hibik na may pakinggan, o mahal na ina ni Kristo. Lakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mo muli sa amin, sa kasaysayan namin bilang isang bayan, ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng maawaing pag-ibig. Pugsain nawa nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Baguhin nawa nito ang mga budhi ng bawat isa. O Maria, ina ng Jesus at aming ina, ikaw ang aming buhay, aming katamisan at aming pag-asa. Amen. Magsiupo ho sa pasasalamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng aming organization na CWL or Catholic Women's League, taos puso po namin ipinapabatid sa inyo ang aming pasasalamat sa pagdiriwang na ito, sa banal na pagdiriwang. Lubos kami nagpapasalamat sa ating kaparian na si Reverend Father Julius Marcos, OAR, Reverend Father Arnold Diaz, OAR, at higit sa lahat ang ating Cora Paroko na si Reverend Father Jonathan Caballero sa kanilang paggabay at suporta sa ating nobena. Patuloy po sana kayong maging inspirasyon sa aming paglago sa pananampalataya at paglilingkod. Maraming salamat din po sa mga tumulong na gawain na ito, ang inyong oras, talento at kabutihang loob ang nagbigay daan upang maging maayos, maganda at makahulugan ang ating pagdiriwang. Sa ating mga pananampalataya na nakiisa man sa personal o sa pamamagitan ng panalangin, maraming salamat po. Ang inyong presensya at debosyon ay tunay na nagpapatibay sa ating komunidad at nagpapaalala sa atin kung gaano kalakas ang sama-samang panalangin. At siyempre, maraming salamat po sa ating mga tagapag-ayos. Ang lay ministers, lector at commentator, choir, sakristan, mga sakristan po, Marian devotees, sponsors, at lahat ng volunteers na nasa likod ng gawain na ito. Naway patuloy tayong gabayan ng mahal na Birheng Maria sa ating misyon. At naway ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos ay sumaatin at sa ating mga pamilya. Muli, maraming salamat po. Pinapasalamatan din po natin ang mga pamilyang sponsor sa pagsisindi ng kandila ng Adviento, ang Marson family at Pagsugiron family. Maraming salamat po. Paalala ho, no? So, ang tamang-tama kasi sa Lunes, magsisimula na po ang ating simbang gabi. No? So, paalala, no? Wala na po tayong 6 p.m. na misa. No? Kundi 7 na po. No? So, pero meron pa tayong huling misa ng umaga sa Lunes. No? Pero pagkatapos po niyan, syempre yung 16 onwards ay yung sa simbang gabi na. O Aguinaldo Mass. So, paki-take note po, no? So, lalong-lalo na yung mga nasasanay na nagsisimba ng alas 6. Itong alas 7 na po ang magiging misa. Again, maraming salamat sa lahat ng na-involve sa ating nobina at kapistahan ng Immaculada Concepcion.
Ang susunod ay yung sa simbang gabi, no? At sana nga, no, maging makabuluhan muli ang lahat ng ating mga gagawin, no? So, pinapaalala po pala sa akin, no, meron pa pala ho tayong 300 na tickets, no? So, baka maghimala mamaya o bukas o mga darating na araw, no? Anyway, kung saan lang naman abutin yan, okay lamang, no? Katis ang mahalaga ay nandiyan po kayo, tumatangkilik sa ating mga programa, no? Magsitayo na po para sa pagbabasbas, no? Yung prayer kay Kuya Philip, sa bahay nyo na lamang kasi mukhang mahihain si Kuya Philip. Baka ma-pressure siya, pakainin kayong lahat. Ang dami-dami ninyo. No? So, sa bahay na lang nila. No? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiko samantalang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na nasa pagsilang ng anak niyang mula sa mahal na Birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiklahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanang magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naganap ng ating pagdiriwang, humayo tayo at maging mga tapat na mga anak ng Birheng Maria. Salamat sa Diyos. Jesus ay iyong sinira, iyong sinisip na, ang Diyos ay iyong nagpala, iyong minamahal, kay Jesus kami